Linda! Linda! Gumising ka na at nakahanda na ang almusal. Napakaaga pa, Manny. Inaantok pa ako. Ipinagluto kita ng paborito mong sinangag, tosino at tuyo. At meron ding mainit na kape. Kaya bumangon ka na. Saan ba tayo pupunta at napakaaga mong nagluto? Wala naman. Gusto ko lang na pagsilbihan ka. Namiss ko na ang mga ganitong pagkakataon na ipinagluluto kita. Kasi di ba, laging ikaw ang nagluluto ng kinakain natin. Kaya gusto ko sanang bumawi sa'yo ngayon. Ay nako, ano kaya ang nakain mo, ho? At naisipan mo yan? Masama ba kung paminsan-minsan ako naman ang mag-asikaso sa'yo? Ay, kung kailan naman tayo tumanda at saka ka pa naging sweet na ganyan. Hoy. Dati na akong sweet sa'yo, Linda. Kaya bumangon ka na, halika na. At pagkatapos kumain, gusto mo bang pumasyal tayo sa park? Uy, sa park. Parang Gen Z. Napakainit na Di sa mall. Kung saan mo gusto. Para makapaglibang ka. Yun lang naman ang gusto ko. Kala mo naman may budget. Pwede naman akong maglibang kahit nandito lang ako sa bahay. At kasama ka. Ay, nako. Kaya mahal na mahal kita maiba ako. Nakausap ko pala kahapon si Tino. Kinukumusta ka? Sabi ko, maayos ka naman. Namimiss ko na ang mga anak natin. Wala naman tayong magagawa. May sarili na silang pamilya. Kaya naiintindihan ko kung bihira natin silang makita. Bihira na rin silang makadalaw dito. Pero malaking bagay na para sa akin na tumatawag sila at naaalala tayo. Si PJ at si Edna, tatawag din ang dalawang yon pag nagka-oras. Busy lang ang mga yun sa trabaho. Halika na. Bangon na. Oo na nga. Mauna ka na sa labas at susunod na ako. Sige. Sumunod ka agad ha. Lalamig ang pinakulo kong tubig para sa kape. Kala ko ba ayaw mo sa park dahil mainit? Wala naman ako magagawa dahil ikaw may hawak ng manibela. Kung saan mo dalhin ang kotse, di doon tayo. Pero okay din naman na dito tayo nagpunta. Maraming mga puno rito na pwede nating silungan para hindi tayo gaanong marawan, di ba? At saka papalubog na rin naman ang araw. Kaya hindi na ganun kainit. At saka matagal na rin nung huli tayo nagpunta rito. Kailan nga ba tayo huling lumabas? Nako. Mga 3 buwan na yata ang nakalipas Talaga ba? Maganda rin naman na lumalabas tayo paminsan-minsan para makapag-relax naman tayo. Alam mo, naalala ko nung nasa kolehiyo pa tayo. At bago pa lang tayo magkarelasyon. Di ba? Dito rin tayo madalas mag-date. Kasi dito lang kita kayang dalhin dahil libre. Syempre, wala pa tayong extra budget noon dahil nag-aaral pa lang tayo. Pero tingnan mo naman ngayon. Matatanda na tayo at retired na sa mga trabaho natin. Pero alam mo ba, kahit dito lang tayo nagde-date noon, ang mga alaala nun ay lagi sa puso at isipan ko. Ang mga sandaling kasama kita, ang pinakamasasayang sandali sa buhay ko. Ako man, Linda, wala nang sasaya pa sa mga panahong kasama kita.
Mahal na mahal kasi kita eh. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo kahit napakahabang panahon na ang lumipas. Isipin mo, 50 taon na tayong kasal. Oo nga. Napakatagal ng panahon tayong magkasama. At kailanman, wala akong pinagsisihan sa desisyon kong magpakasal sa'yo. Aba, dapat lang. Wala ka nang makikitang kasing bait at kasing pogi ko. Nako. Hanggang ngayon talaga, iniisip mong pogi ka. Abay, totoo naman, di ba? Alam mo na maraming babae ang nagkakagusto sa akin nung kolehiyo pa lang tayo. At maswerte ako na ako ang niligawan mo. Mabuti naman at alam mo. Pero, pwera biro. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang ibinigay niya sa akin. Napakabait mo at mapagmahal at hindi mo ako sinamahan sa kaginhawaan lang, kundi pati sa hirap at mga problema. Ganun talaga dapat ang mag-asawa. Magkasama sa hirap at ginhawa. Oh, nag-enjoy ka ba? Ay, siyempre. Napakasaya ko. Pumunta tayo doon ng madalas. Wala naman tayong ibang pinaglilibangan. Mabuti. Ayaw ka pang pumunta sa park, ha? Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo naman. Kakain ka pa ba? Magluluto na ako. Di ba kumain na tayo bago tayo umuwi? Parang merienda lang naman yun. At saka kanina pa yun eh. Hapunan ang itinatanong ko kung kakain ka pa ba. Basta luto mo. Obligado naman akong kumain, di ba? Sige, magluto ka lang, kakasya lang para sa ating dalawa, ha? Para hindi naman masayang. May tumatawag yata sa'yo. Sagutin mo muna yan at pupunta lang ako sa kusina para makapagluto na ako ng hapunan, ha? Sige. Si Ed na pala ang tumatawag eh. Sasagutin ko na. Oy! Edna anak, may kailangan ka ba? Wala naman, Tay. Kukumustahin ko lang kayo. Baka kasi nagtatampo na kayo dahil medyo matagal na rin akong hindi nakakatawag. Ay, nako. Huwag niyo kaming problemahin, ha? Maayos naman kami ng nanay mo. Mabuti naman po kung ganun. Kakauwi lang namin ng bahay eh. Nagpunta kami sa park para makapaglibang-libang naman. Ikaw po ang nagmaneho? Kaya mo pa ba? Oo naman. Para pagmamaneho lang eh. Anong akala mo sa akin? Matanda na? Tay, 72 na kayo. Baka hindi mo na kaya magmaneho ng sasakyan. Anak, ginagawa mo naman akong inutil eh. Kaya ko pa. Napakalakas ko pa. Mabuti nang nag-iingat po. Pwede naman tayong kumuha ng driver kung lalabas kayo ni nanay. Naku, hindi na. Gastos pa yan. Ba't kukuha ng driver? Kaya ko pa namang mag-drive. O sige na nga. Wala na akong sinabi. Basta, Tay, mag-iingat po kayo lagi ni nanay. Lalo na kayong dalawa lang ang magkasama dyan. Dapat kasi dito na kayo tumira ng anak mo. Total, nasa ibang bansa naman ang asawa mo. Di ba? Para magtrabaho. Sayang naman tong bahay namin kung walang titira. Ayaw nyo namang kayo na lang ang lumipat dito. Ay nako, Edna. Walang katapusan ang usapan nating ito. Mas sayang ang bahay namin ng nanay mo kung dyan kami titira. O sige na, Tay. Kamusta na lang kay nanay? Ingat po kayo lagi. Salamat. Sige. Kumusta na lang din sa apo ko, ha?
daming mga laglag na tuyong dahon dito sa labas. Aba, makapagwalis nga muna. Aling Linda, magandang umaga sa'yo. Ay, Clarita! Hoy, magandang umaga naman. Saan ba ang punta mo? Doon po sa Talipapa. May bibilhin lang ako. Congrats po pala. Congrats saan? Ay, hindi pa ba nasasabi sa inyo ni Kapitan? Na ano? Kayo po ni Mang Manny ang napiling Parents of the Year dito sa barangay natin. Ganun ba? Ay, hindi ko pa nabalitaan yan. Ay, naku, sasabihin ko kay Manny. Tiyak na matutuwa yun. Nagkaisa ang mga kabarangay natin na kayo ang gawing Parents of the Year. Lahat kami humahanga sa matatag na samahan ninyo ni Mang Manny. At maging na maganda ninyong papalaki sa inyong 3 anak. Maraming salamat, Clarita. Deserve niyo ang award na yon. Congrats, Tay! Nay! Parents of the Year awardee. Proud san ako. Proud na proud ako kanina habang tinatanggap ninyo ang plaque. Ako rin, Kuya Tino. Sobrang proud ako para kina tatay at nanay. Sila ang the best parents para sa akin. Ako rin. Napakaswerte ko na kayong naging mga magulang ko. At tumayo ang balahibo ko sa speech ng tatay. Tagos sa puso. Maraming salamat sa inyo mga anak, ha? Alina kayo sa kusina at kumain na tayo. Naghanda ako ng konting pagsasaluhan natin. Teka, nasan ba yung mga asawa at anak ninyo, ha, Tino? PJ? Sana sinama nyo na sila rito para makita naman namin ang tatay nyo. Hayaan nyo at dadalaw na lang kami next time. Oo nga po, Nay. Sa susunod na lang kayo makipag-banding sa mga apo nyo. Biglaan din kasi ang pagpunta ko rito eh. Hindi nyo naman kasi ako sinabihan na may awarding palang magaganap. Nasabihan ko ang anak ko, Nay. Kaya hindi ko na isama. Tama si na Kuya. Mag-bonding na lang tayo sa ibang araw. Kumain na kayo. Baka gabihin pa kayo sa pag-uwi. Ibalot na lang natin ang matitirang pagkain at iuwi nyo. Teka, bago tayo kumain, gusto ko muna mag-wish para kina tatay at nanay ng isang mahaba at masayang buhay. Bakit nakahiga ka na dyan? Hapon pa lang ah. Ang aga pa para matulog. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang pagod na pagod ako, hindi ko maintindihan. Ano bang ginawa mo at napagod ka? Wala naman. Di ba nagluto lang ako ng pananghalian natin? O tapos naghugas ng plato. Wala na. Bigla na lang akong nakaramdam ng sobrang pagkapagod. Sandali. May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo? Wala naman. Basta ramdam ko lang na parang nanghihina ako. Sige. Magpahinga ka muna dyan, ha? Sabihan mo agad ako kung may maramdaman kang kakaiba sa sarili mo at kung kailangan nating pumunta sa ospital. Lalabas muna ako para maipaghanda kita ng makakain. Baka nagugutom ka na eh. Manny! Manny! Bakit? Anong nararamdaman mo? Ang sakit ng dibdib ko. Nahihirapan ako huminga. Teka. Halika. Dadaling kita sa ospital. Dok, kamusta po ang asawa ko? Nag-request na ako ng lab test para sa kanya.
Let's wait for the results para sigurado tayo sa diagnosis. Pero ano po kaya ang problema sa katawan ng asawa ko, Dok? Alam ko may impression ka na kahit wala pang resulta ang mga lab test, di ba? Yung mga sintomas na nararamdaman niya katulad ng pananakit ng dibdib, nahihirapang huminga, at panghihina ng katawan ay posibleng konektado sa kanyang puso. Maraming klase ng kondisyon sa puso kaya mas mabuting hintayin natin ang resulta ng lab tests para hindi ako magkamali. Sige, Dok. Maraming salamat po. Iiwan muna kita, ha? Si PJ, tumatawag. Hello, PJ. Tay, anong nangyari? Sabi ni Edna, dinala mo raw sa ospital si nanay? Oo, nandito pa nga kami. Iniintay pa namin ang resulta ng lab tests niya. Kamusta naman si nanay, Tay? Ayun, nasa emergency room siya eh. Pag lumabas na ang resulta ng lab test, tsaka raw malalaman kung kailangan siyang i-confine. Sana maging maayos naman ang resulta ng lab test. Balitaan mo ako, Tay, ha? Sige, PJ. Huwag ka mag-alala. Malakas ang kutob ko na walang magiging problema. Doc, ano pong resulta ng lab tests ng asawa ko? Diretsuin ko na po kayo. May advanced coronary artery disease ang pasyente. Advanced stage na agad? Pero wala naman siyang sinasabi sa akin na may kakaiba siyang nararamdaman sa katawan niya, Doc. Ang sakit na ito ay nade-develop over many years at madalas ay walang sintomas kapag nasa early stage pa lamang. Yung nasa advanced stage na, lumabas na ang mga sintomas kaya nakakaramdam ang pasyente ng panghihina ng katawan, pananakit ng dibdib, at hirap sa paghinga. Naku, Doc, magagamot ba natin ang kondisyon ng asawa ko? Surgery. Pero dahil may edad na siya ay mas mataas ang panganib na kakaharapin ng pasyente. Sa ngayon, mas makabubuting obserbahan muna natin ang epekto ng mga gamot na ire-reseta ko sa kanya. Gawin natin ang lahat, Dok. Kahit ano, basta gumaling lang ang asawa ko. Pagkatapos sa simbahan, saan mo naman gustong pumunta, ha? Gusto ko sana doon sa park na lagi nating pinupuntahan. Payapa ang pakiramdam ko kapag naroon ako. Your wish is my command. Pupunta tayo sa paborito mong pasyalan. Manny? Ano yun? Ano ang ipinagdasal mo sa simbahan kanina? Ay, syempre. Hiniling ko sa Diyos na pagalingin ka niya at bigyan ng mas mahaba pang buhay. 70 ka pa lang eh. Kayang-kaya pa hanggang 90 o higit pa. Ako rin. Humiling ako na bigyan pa niya ako ng maraming mga taon sa aking buhay. Ayoko pang mamatay, Manny. Gusto ko pa kayong makasama ng mga anak natin, mga pamilya nila. Walang mamamatay, Linda. Hindi ka pa mamamatay. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Gagaling ka sa sakit mo. Pero traidor ang sakit ko. Pwede akong atakihin sa puso anumang oras. At ang isang pag-atake ay pwedeng ikamatay ko. Kaya nga aalagaan natin ang katawan mo.
Kaya nga ang dami mong gamot na iniinom. Ay huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Ang isipin mo, lalakas ka at gagaling sa lalong madaling panahon. Ayan ha, kumain ka na mabuti. Puro mga paborito mo ito. Niluto ko lahat yan para sa'yo. Pagkatapos, iinom ka na ng mga gamot mo. Ang sasarap ng mga niluto mo. Masyado ba naman akong bine-baby? Kaya ko namang magluto. Nakakakilos naman ako. Ay, mas mabagal nga lang ngayon kaysa dati. Kaya nga, mas mabuti na ako na lang ang gagawa dito sa bahay, di ba? Magpahinga ka na lang at magpalakas ka. Salamat, Manny. Napakabuti mong asawa. Oo, iiyak pa yan. Bawal ang iyakin dito. Hindi yan makabubuti sa'yo. Okay? Asawa mo ko, Linda, ha? Noong ikinasal tayo 50 years ago, nangako ako sa Diyos na mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalungkutan, hanggang kamatayan. Mahal na mahal kita, Manny. Mahal na mahal din kita, Linda. Kung pwede nga lang na akin na lang ang sakit mo, papayag ako. Dahil ayokong nakikitang nahihirapan ka. Kita mo, ang laki na agad ng ipinayat mo. Habang tumatagal, di ko alam bakit mas nanghihina pa ako. Pero hindi ako susuko, Manny. Lalabanan ko ang sakit na ito. Tama yan, tama. Kinukumusta ka nga pala ng mga anak natin. Lahat sila nag-aalala para sa'yo. Pati yung mga apo mo. Madalas silang tumatawag para kumustahin ang kalagayan mo. Namimiss ko na nga sila. Sana puntahan nila ako rito kahit saglit lang. Hayaan mo. At sasabihin ko sa kanila na dalawin ka. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Katulad ng kung gaano rin kita kamahal. Linda! Linda! Gising na. Linggo ngayon. Magsisimba tayo. At pagkatapos, mamamasyal ulit tayo. Ha? Gising na. Paliliguan pa kita kung gusto mo. Linda? Naku, napasarap na naman yata ang tulog mo. Kung sa bagay, ang lakas ng ulan kagabi. Pasarap talagang matulog no? Linda! Gising na! Teka nga. Baka gusto pa ng reyna ko, nagisingin ko siya sa pamamagitan ng halik ko, ha? Oh, eto na ako sa tabi mo. Hahalikan na kita. Pagkatapos, kailangan gumising ka na, ha? 1, 2, 3. Oh, ayan. 3 halik yan para I love you. Gising na. Linda? 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 Ako, bakit malamig yata ang mga kamay mo? At, Linda? Linda? Gumising ka na. Linda! Ako, Diyos ko. Ano ba nangyari?
Bakit hindi na gumagalaw ang asawa ko? Bakit? Linda! Linda! Bakit hindi ka na humihinga? Naku, wag naman! Linda! 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 Diyos ko! Wala si Linda. Bakit mo kinuha siya agad sa akin, Diyos ko? Bakit? Ano nang gagawin ko ngayon? Ayokong mamatay si Linda. Hindi ko kaya, Diyos ko. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi nila pwedeng malaman na patay na si Linda. Kukunin nila sa akin ang asawa ko. Hindi pwede. Akin lang si Linda. Dito lang ang asawa ko sa tabi ko. Hindi nila pwedeng kunin sa akin ang asawa ko. Si Tino, tumatawag. Hello? Tino? Tay! Pupunta kami dyan sa bahay. Kasama ko ang asawa ko at mga apo mo. Tino, sa ibang araw na lang kayo pumunta rito. Bakit, Tay? May problema ba? Wala naman, Tino. Papasyal kasi kami ng nanay mo pagkatapos naming magsimba. Ganun po ba? Sayang naman, Tay, kung kailan kumpleto kami makakapunta dyan. Saka naman hindi pwede. Pasensya na, sa ibang araw na lang. Kung i-cancel nyo na lang kaya ang pasyal. Pagkatapos magsimba, uwi na kayo para makapunta kami. Kami na ang bahalang magdala ng pagkain. Pwede ko rin naman tawagan si ng PJ at Edna. Baka pwede rin silang pumunta. Nako, Tino. Nakaplano na kasi ang lakad namin ngayon ng nanay mo. Sa ibang araw na lang kayo dumalaw. Wag na ngayon. Sige, Tay. Kung hindi talaga pwede ngayon, sa ibang araw na lang. Sige. Naku, ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi dapat malaman na kahit sino napatay na si Linda. Pero paano? Linda, ang ganda mo sa suot mong damit na yan. Yung binili mo noong huling punta natin sa mall, di ba? Sino mag-aakala na isusuot mo pala yan kapag namatay ka na? Hindi ko lubos maisip na hindi na kita makakausap kailanman. Linda, ano nang gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko? Hindi ako magsasamang pagmasdan ka, mahal ko. Sana pala, isinabay mo na ako sa paglisan mo. Hindi ko kayang mag-isa lang. Ayoko na wala ka sa tabi ko, Linda. Ayoko. Bukas ipapasyal kita. Kailangan makita ng mga tao na lumalabas pa rin tayo para hindi sila magtaka. Para hindi sila maghinala. May wheelchair naman tayo para magamit mo. Gagawa ko na lang na paraan na maitago ang mukha mo. Kailangan walang makaalam na patay ka na, Linda. Wala. Mang Manny!
Kamusta po kayo? Saan ang lakad? Ay, papunta lang sa mall. Nakakainip kasi dito sa bahay eh. Kaya naisipan namin gumala muna. At saka, mag-grocery na rin siguro. Bahala na. Kung saan pa kami pwedeng pumunta pag may oras pa. Kasama mo si Aling Linda? Oo. Nasaan po siya? Nandun sa loob ng kotse. Nauna na pumasok. Sige, alis na kami ha? Sige po. Ingat. Maraming salamat, Clarita. Napakaraming tao dito sa park ngayon, Linda. Masasaya sila. Hindi na tayong naghihintay sa paglubog ng araw. Sila rin. Napakagandang pagmasdan ng paglubog ng araw sa lugar na ito. Mamaya, pag lumubog na ang araw, tsaka pa lang tayo uuwi. Ha? Gusto kong mag-enjoy kang mabuti sa ating pamamasyal. Tingnan mo ang mga batang nagtatakbuhan sa harap natin. Wala silang problema. Puro paglalaro at kasiyahan ang nasa isip nila. Sana gawin din tayo, ano? Pero, paano, Linda? Paano? Iniwan mo na ako eh. Hindi kita makakausap kahit kailan. Naku, mukhang uulan pa yata. Hindi natin makikita ang magandang paglubog ng araw kapag bumuhos ang ulan. Ayan na nga. Linda, umuulan na. Kailangan na natin bumalik sa kotse. Uuwi na tayo, ha? Kailangan bilisan ko ang pagtutulak ng wheelchair mo. Nako, sino kaya ang kumakatok? Ay, Clarita! Nako, ikaw pala. May kailangan ka ba? Mang Manny, iimbitahan ko sana si Aling Linda na umatay ng meeting sa barangay. Baka interesado siya sa bagong livelihood project ni Kapitan. Maganda ring libangan yon. Nako wala kasi si Linda ngayon. Pumunta sa anak namin. Hindi ko pa alam kung kailan babalik. Namiss niya kasi ang mga apo namin. Sayang naman. Kaya pala ilang araw nang hindi ko siya nakikita. Pero okay lang, Mang Manny. Pag bumalik na si Aling Linda, pakisabi na lang na baka gusto niyang sumali. Sige. Hayaan mo at sasabihin ko sa kanya, ha? Mang Manny, naamoy niyo ba yung naamoy ko? Ha? Ang alin? Wala naman akong naamoy dito, Para ho kasing amoy bulok na ewan. Baka naman tinangay lang ng hangin ang amoy ng kanal o ng basura. Mawawala din naman siguro yan maya-maya. Baka nga po. Sige po, Mang Manny. Tutuloy na ako. Sige. Pasensya na, Hindi na kita napapasok. Okay lang po, Mang Manny. Sige. Salamat, Clarita. Ako, nagsisimula ng mangamoy ang bangkay ni Linda. Mabuti na lang at may nabili akong apog sa palengke. Hindi ko alam kung totoo na pinipigilan ng apog ang masangsang na amoy ng bangkay, pero wala namang mawawala kung susubukan ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung masangsang na amoy na parang nagmumula sa loob ng bahay ni Mang Manny at Aling Linda. Hindi ko maisip kung anong klaseng amoy yun, pero parang bulok, nabubulok, napatay na hayop.
kaya yun? At saan nanggagaling ang mabahong amoy na yun? Aba, si Mang Manny yun ha. Mapali siya ng bahay. Sumakay siyang mag-isa sa kotse niya. Saan kaya siya pupunta? Hindi niya kasama si Aling Linda? Oh, himala. Dati naman ay halos hindi sila mapaghiwalay. Teka, ang mabuti pa pumunta ako sa bahay nila. Kakausapin ko si Aling Linda para malaman ko rin kung may maamoy pa rin akong mabaho sa loob ng bahay nila. Tao po! Aling Linda! Si Clarita ito! Nandyan ka po ba sa loob? Tao po! Walang sumasagot. Imposible namang hindi ako maririnig ni Aling Linda kung nandoon lang siya sa loob. Kumakatok na ako, tumatawag pa. Tao po! Aling Linda! Tao po! Ano ba yan? Wala yatang tao talaga? Pero hindi ko naman nakitang umalis ng bahay si Aling Linda, kaya imposibleng wala siya rito. Pero baka naman hindi pa nga umuwi. Nung huling punta ko rito, sabi ni Mang Manny, dumalaw si Aling Linda sa anak nila at hindi pa alam kung kailan babalik dito. Naku, makauwi na nga. Mukha namang walang tao. Baka nga wala sa bahay nila si Aling Linda. At saka wala rin naman akong naaamoy na mabaho habang nandun ako sa tapat ng pinto ng bahay nila. Teka, ay may number nga pala ako ni Tino. Dahil nung mismong dumalaw siya sa tatay at nanay niya, sinabihan niya akong tawagan siya kapag may problema. Wala namang problema, pero pwede kong alamin kay Tino kung nasan ba ang nanay Linda niya. Magkukunwari na lang ako na isasali ko si Aling Linda dun sa livelihood project ng barangay. Hello, Tino. Hello? Sino po sila? Tino, si Aling Clarita ito. Yung kapitbahay ng Tatay Manny at Nanay Linda mo. Oh, Aling Linda. Napatawag po kayo. May nangyari po ba sa bahay? Ay, wala naman. Gusto ko lang itanong kung alam mo ba kung nasa ng nanay mo. Nandyan po siguro sa bahay. Bakit po ba, Aling Clarita? Ibig mong sabihin wala sa bahay niyo si Aling Linda o sa bahay ng mga kapatid mo? Sa pagkakaalam ko po ay wala. May sakit po kasi si nanay. Di po siya pwedeng lagi lumalabas. Tsaka lalo na kung walang kasama. Ganun ba? Bakit po ba, Aling Clarita? Ano po ba nangyari? Nakita ko kasing umalis ng bahay ang Tatay Manny mo. Siya lang mag-isa. Kaya nagpunta ako sa bahay niyo. Makikipagkwentuhan sana ako sa Nanay Linda mo. Ang kaso, katok ako ng katok. Tawag ng tawag, pero walang nagbukas ng pinto. Ano po yun? Oo. Walang tao sa bahay niyo, pero hindi ko naman nakitang umalis ang nanay mo. Baka naman po kasamang umalis ng tatay. Baka hindi niyo lang po napansin. Ay, ewan ko Tino pero ibang kutob ko eh. Ang mabuti pa siguro ay kausapin mong tatay mo. Pero huwag mong sasabihin na akong nagsabi sa'yo
Kuya Tino, ba't napatawag ka? PJ, nagkausap ba kayo ni tatay? Hindi pa naman. Bakit? Si nanay nakausap mo. Hindi rin eh. Bakit nga? Tumawag kasi sa akin yung kapitbahay nila, si Aling Clarita. Ang sabi, malis daw si tatay kaninang umaga. Pero hindi kasama si nanay. Tapos pinuntaan niya sa bahay si nanay pero walang sumasagot sa kanya kahit tinatawag niya at kumakatok pa siya sa pinto. Baka may pinuntahan din si nanay. Baka di niya lang nakita. Saan naman pupunta? Di ba may sakit ang nanay? Papayagan ba yun ni tatay na umalis na mag-isa? Oo nga pala, no? Nasaan ang nanay? Sabi nga ni Aling Clarita, sabi raw sa kanya ng tatay, umalis ang nanay at dumalaw sa atin. Hindi naman pumupunta sa bahay ang nanay kasi nga may sakit. Lalo namang hindi pumupunta sa bahay namin si nanay. Tawagan mo kaya ang tatay para malinawan tayo. Balitaan mo ako pagkatapos niyo mag-usap. Hello, Tino. Anong balita? Bakit ka napatawag? Tay, nasaan po kayo? Nandito lang sa bahay. Bakit? Umalis po ba kayo ng bahay kaninang umaga? Oo. Nagpunta lang ako sa palengke. Bumili lang ako ng mailulutong ulam. Bakit mo na itanong? Si nanay po nasaan? Ha? Nandito rin. Saan pa ba pupuntang usapan natin, ha, Tino? Parang may tinutumbok ka na hindi mo pa kayang tumbukin, ha? Pwede ko po bang makausap ang nanay kahit sandali lang? Namimiss ko na po siya. Namimiss? Wala nga kayong oras para pumunta rito eh. Tay, di ba nung kailan gusto namin pumunta dyan? Sabi mo sa ibang araw na lang dahil may nakaplano na kayong lakad. Pagkatapos nun, nagbala ka pa bang pumunta rito? Di ba hindi na? Sinasabi niyong namimiss niyong nanay niyo, pero wala kayong oras para sa kanya. Ha? Kahit hindi na para sa akin eh. Kahit sana para na lang sa nanay niyo. Pasensya na tay. O siya, hayaan niyo po. Babawi kami ng mga kapatid ko. Kuya Tino, Kuya PJ, bakit bigla tayo nakita-kita rito? Mukhang may problema si tatay. Nagtatampo na nga sa atin dahil di natin dinadalaw sa bahay. Ay, sorry naman, sobrang busy ako sa trabaho eh. Nag-aasikaso pa ako ng anak ko. Alam niyo naman na nasa ibang bansa ang asawa ko. Ako rin, Kuya Tino eh. Sobrang busy lang talaga kaya hindi ako makadalaw kina nanay at tatay. Kausap ko kanina sa telepono si tatay. Medyo ramdam ko ang tampo niya. Kaya kung pwede sana, pumunta tayo sa bahay ngayon para kahit papano ay magkausap tayong lahat at magkaintindihan. Okay lang ako, kuya. Ayoko naman na tumagal pang tampo ni tatay. Kung pwedeng pag-usapan ngayon, mas maganda. Tama. O ano pang hinihintay natin? Punta na natin sila tatay at nanay. Sino yan? Tay, pakibuksan ng pinto. Sama ko sina PJ at Edna. Tatay, nanay, buksan niyo pong pinto. Hindi! Umalis na kayo! Ayokong makipag-usap sa inyo! Tay! Buksan niyo na po ang pinto. Kahit sandali lang. Gusto lang din namin makita si nanay at makumusta. Umalis na kayo! Hindi ko bubuksan ang pinto! Tay, kahit si nanay na lang. Palabasin niyo na lang si nanay kung ayaw niyo kaming papasukin. Kahit 2 minuto lang tayo. Hindi! Walang lalabas! Linda, diyan ka lang sa kwarto ha. Wag na wag kang lalabas. Tay naman! Ano po bang problema?
Nandito na nga kami para makita at makausap kayo. Papasukin niyo naman po kami. Oo nga naman, Tay. Kusan niyo na po ang pinto. Tatay, kung may kasalanan man kami sa inyo ni Nanay, humihingi po ako sa inyo ng tawad. Pasensya na kung masyado kaming naging busy sa trabaho at sa aming mga pamilya. Hindi na kami madalas makapunta dito sa inyo ni Nanay eh. I'm sorry, Tay. Patawarin niyo na kami, Tay. Oh, sige na. Umalis na kayo! Kahit mabulok kayo riyan, hindi ko bubuksan ang pinto! Ayaw talaga tayong papasukin ni Tatay. Si Nanay, ayaw din niyang palabasin. Sinabihan pa niyang wag lalabas ng kwarto. Uy, anong gagawin natin, Kuya Tino? Hindi naman pwedeng hindi ipakita ni Tatay sa atin si Nanay. May sakit si Nanay. Kailangan alam natin ang kondisyon niya ngayon. Tama si Edna, Kuya Tino. Dapat natin makita si Nanay. Hindi natin alam kung okay pa ba siya o magaling na ba siya. O baka mas lumala ang kondisyon niya. Bumalik tayo bukas. Hayaan muna natin si Tatay na makapag-isip. Sige, basta bumalik tayo bukas. Hindi ako mapapanatag hanggang hindi ko nakakausap ng maayos si Nanay at Tatay. Okay. Umuwi na muna tayo ngayon. Gabi na rin eh. Hayaan na muna nating makapagpahinga sila. Mabuti naman at umalis na sila. Hindi ko sila pwedeng papasukin dito eh. Delikado. Malalaman nila na patay na si Linda. At ayokong mangyari yun dahil tiyak na ipalilibing nila ang asawa ko. Ayoko dahil hindi ko na makikita si Linda pag ipinalibing nila. Anong nabasag sa kwarto? Hindi! May 2 daga na nasa ibabaw ng katawan ni Linda! Ginangat-ngat ng 2 daga si Linda! Umalis kayo riyan! Lubayan niyo si Linda! Huwag niyong ngat-ngatin ang asawa ko! Hindi pinapasok ni Manny ang mga anak niya. Ano ba talagang nangyayari sa pamilya nila? Ano ba talagang nangyayari sa loob ng bahay ni Manny? Bakit pati mga anak niya hindi niya pinayagang makapasok sa bahay nila? May ilaw pa naman sa bahay ni Manny. Ibig sabihin gising pa siya. Teka, pupunta ako. Ako naman ang susubok kung makakapasok na ako. Masyado na akong curious sa nangyayari. Kailangan malaman ko kung anong tinatago ni Manny sa loob ng bahay niya. Sino yan? Ako po, Mang Manny. Si Clarita po. Anong kailangan mo, Clarita? Kukumustahin ko lang po sana si Aling Linda. Medyo matagal ko na kasi siyang hindi nakikita nagwawalis dito sa labas ng bahay nyo. Dati naman po kasi regular siyang nagwawalis dito. Nagpapahinga ang asawa ko kasi. Sa ibang araw ka na lang bumalik, Clarita, ha? Gabi na. Kahit saglit lang po sana, Mang Manny. Nagpapahinga nga ang asawa ko. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Umalis na siguro. Napakakulit. Sisilipin ko nga kung umalis na.
Ang baho! Mang Manny! Ano ba yung masangsang na amoy na nanggagaling dyan sa loob ng bahay nyo? Nandiyan ka pa pala. Alis na. Umuwi ka na sa inyo. Sinabi na nagpapahinga ang asawa ko eh. Dadayo ka pa rito para lang makipagchismisan. Hindi ako aalis, Mang Manny, hindi. Kahit ipagtabuyan mo ko, hindi ako aalis. Papasok ako sa loob ng bahay mo. Kailangan makita ko si Aling Linda. Ay, nako. Padaanin mo ko, Mang Manny! Ano ba? Aling Linda! Ano ba? Aling Linda! Nasaan ka po? Hoy! Clarita! Umalis ka na rito! Lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi po, Mang Manny. Pasensya na po pero kailangang makita ko si Aling Linda. Ilabas niyo siya at saka ako aalis. Nagpapahinga nga ang asawa ko. Ano ka ba, Clarita? Huwag mo siyang istorbohin. Papahinga? Pues, nasa kwarto siya. Pupuntahan ko siya sa kwarto. Wala, Clarita, wag! Huwag kang papasok sa kwarto namin ang asawa ko! Napakabaho! Dito nanggagaling ang masangsang na amoy, Mang Manny. Ayun, may nakahiga sa kama. Aling Linda, ikaw ba yan? Gumising ka, Aling Linda! Lumabas ka rito! Aray! Mang Manny! Bitawan mo ang braso ko, nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga kung hindi ka paalis sa pamamahay ko! Umalis ka na! Huwag mong istorbohin sa pamamahinga ang asawa ko! Mang Manny! Bakit hindi yata gumagalaw si Aling Linda? At bakit parang sa kama nang gagaling ang mabahong amoy? Wala kang pakialam! Mang Manny! Patay na ba si Aling Linda? Matagal lang patay si Aling Linda! Diyos ko! Diyos ko po! Linda, alam na nila. Ano nang gagawin ko ngayon? Kukunin ka na nila sa akin. Ipalilibing ka na nila, mahal. Anong gagawin ko, Linda? Hindi ko kaya kapag kinuha ka nila sa akin. Hindi ko kaya, Linda. Gusto ko, dito lang ako sa tabi mo. Yayakapin kita habang natutulog ka ng payapa. Hayaan mong yakapin kita, Linda. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Hindi na ako magmamahal pang muli. Pero alam mo, Linda, kung anong mas gusto ko. Gusto ko nang sumama sa'yo. Kung nasaan ka man, sasama na ako sa'yo. Sige na, pakiusap. Mas magiging masaya ako kung kasama kita. Ang dibdib ko. Ang sakit. Hindi na makahinga. Tay, buksan mo ang pinto. Kausapin niyo kami. Baka wala ng tao sa loob, Kuya Tino. Wala ba kayong ekstrang susi nitong bahay? Meron ako pero hindi ko nadala eh. Ako meron. Teka, hahanapin ko. O siya, bilisan mo, Edna. Ito na. Ito. Susian ko ng pinto. Parang may nangangamoy ah. Ano ba yun? Ayan, bukas na. Ay. Tatay! Tay! Wala na sila. Kuya Tino, Edna.
Patay na sina tatay at nanay. Wala na sila. Kuya Tino! Kuya PJ! Nangangamoy ng bangkay ni nanay. Tingnan mo, nagsisimula nang mabulok ang katawan niya. Matagal lang patay si nanay. Pero hindi natin alam. Inilihim sa atin ni tatay na patay na si nanay. Ayaw siguro ni tatay na malaman natin dahil ayaw niyang mawalay si nanay sa kanya. Kaya sumama na lang siya. Sana'y matahimik na ang mga kaluluwa ni na tatay at nanay. Pareho silang namatay sa heart attack base sa autopsy report. Hanggang sa kamatayan, magkasama pa rin sina tatay at nanay. Hindi sila napaghiwalay maging ng kamatayan. May mga pagkukulang tayo sa mga magulang natin bilang mga anak nila. Pero alam ko, naiintindihan nila tayo. Dahil kahit kailan, hindi naman humingi sa atin ang ating mga magulang. Sila lang ang lagi nagbibigay. Umuunawa, nagmamahal. Mahal ko sila. Mahal na mahal at alam kong alam nila yun. Hindi ko man nasabi, hindi ko man naipakita na madalas. Alam ko sa sarili ko kung gaano ko sila kamahal. I love you, tatay. I love you, nanay. Darating ang panahon na magkakasama-sama ulit tayo. Hindi pa ngayon, pero darating yan. Sa tamang panahon.